Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Huwebes, pizza 8 sa buwan sa Enero tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Pit Senior, kay unang adlaw ron sa Nobinaryo. Pit Senior Partner. Yes. So, muna giuban ng taron ni Natay ko ninyo sa tong kilid. On kay tag-back up ng adlaw. Atong co-host. Yes. So, dito maglangan, attorney, ato dahing dawaton atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Miss Ana Dumdum, good morning. Yes, ma'am. Maayong buntag sa itong tanang tigpaminaw. Mako na itong weather update. Sa kasamtangan, ang shear line o ang hangin amihan nagapektar sa dakong bahin sa Luzon o easterlies or init na hangin nga gikan sa dagat Pasifiko ang nagapektar sa nabiling sa nasod lakipatri sa Visayas. And so far, wala tayo ginamonitor na LPR bagyo nga posibleng makapektar sa atong nasod or any parts of nasod karong adlaw. Rastong forecast weather condition diri sa Central Visayas, makasinati kita o generally fair weather gawa sa tsansa sa mga patak-patak nga pag-ulan or kaning mga isolated thunderstorms. Kini dala sa easterlies and sa tong hangin o sa kadagatan, hinay nga sa kasarangan na hangin nga gikan sa amihanan Sinlakan ngadto sa amihanan ang mga pasulabi and ang tong kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagmalon. And there is Sugbo tong kadagatan na ay paghunas alas 8:36 karong buntag mo taob alas 2:48 sa kahaponon. And temperature forecast is nasa 26 to 31 degrees Celsius karong adlaw sa Metro Cebu. And ang atong adlaw mo salop alas 5:37 sa kahaponon. Mo na tong weather update kini si Ana Dumdum kay diri sa Dios Pag-asa, maayong buntag daghang salamat. Dagang salamat, Miss Ana Dumdum, ug maayong buntag niyo tanan din ha sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu Province braces for tourism surge. Sa Super Balita, giingong mi-rape sa tulo ka apo, sikop. Sa The Freeman, Provincial Board to approve 11.9 billion pesos today for Capital's 2026 budget. Sa Banat News, 10 kilos nga shabu na sakmit, bodigero og tighatod, nadakpan. Sa Philippine Daily Inquirer, no more need for health aid guarantee letters. Sa The Philippine Star, senators, congressmen face flood control raps. Sa Manila Bulletin, safeguard public funds, Marcos tells AFP generals. Ug sa Tempo, grim find, puppy discovered carrying infant's head in Cebu. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ang may padangat kaninya atong mga balita ug modawat sa karong taud-taud og live report kabahin sa kalihukan kaganinang kadlawon. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone number 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Welcome sa atong kasaulugan sa 2026 Sinulog Festival. So hinaut pa sa tabang ni Senior Santo Niño, malipayon ang atong pagsaulog sa atong Sinulog 2026 minus ang mga katalagman, mapalabda na to ang agyanan sa tubig, mapalabman o mapamabwan unta ang bulsa o maminus-minusan ang korupsyon sa mga contractor, mga elected government official na involved yan. Again, to all the visitors na karon sa Cebu, Viva Pit Senior! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik
balik sa Hello sa Bumay Buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Mandaue City Police Office may pahigayog simulation exercise pagpangandam sa traslasyon. Kapin libuan ka pulis ug law enforcement agencies ipakatap sunod semana. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gikan sa boundary sa syudad sa Sugbo ug dakbayan sa Mandaue, sa ino data sa barangay Subang Dako kung asa dawaton ang mga imahe ni Senyor Santo Niño ato sa traslasyon sunod semana. Gipahigayon ang simulation exercise sa Mandaue City Police Office pagpangandam alang sa kalihukan nga kabahin sa Fiesta Senior. Kuyog sa MCPO ang sakop sa Bureau of Fire and Protection, Philippine Army, Traffic Enforcement Agency of Mandaue Contim ug City Disaster Risk Reduction and Management Office paingon sa National Shrine of St. Joseph diin mo bisita og usa ka gabii ang mga imahen sa Sagrada Familia, lakip ang balaang bata, Birhen sa Guadalupe ug Senyor San Jose. Gibanabanang mulungtad og 15 ngadto sa 20 minutos ang motorkada. Lakip sa gisusi ato sa simulation exercise, ang daan kung adunay guba, mga nagbabag o mga nagbitay nga wire. So far so good, ang wala may nakitang mga mga except for some mga basura and then mga naka-park dito na vehicle na clamp gani actually sa mga atong team. So those are the things, but on the day before we will ensure na clear ang area, clear ang kalsada so that smooth ang abot sa or pag-agi sa atong. Gihangyo usab ang koordinasyon sa mga deboto aron hapsay nga mapahigayon ang motorkada. Yung isa sa mga pakiusap sa tanan katawan nga na ay policy dito nga di ang convoy atong kuan ang iyang integrity. Alright. Kay dapat kung napulo lang kasakyanan ang dapat nakaapil dito so that dili maimpede ang convoy. Moabot sa kapin libo ka mga pulis o law enforcement agencies, ingon man mga tanod o criminology students ang ipakatap ato sa traslasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, First Mandaue Mactan Bridge o pipila ka mga dalan sa Lapu-Lapu City temporaryong siradan alang sa traslasyon karong Enero 16. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Temporaryong siradaan ang First Mactan Mandaue Bridge karong Enero 16 alang sa ipahigayon nga traslasyon subay sa 461st Fiesta Senior. Ang imahin sa balaang bata nga gikan sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City dalon sa Nuestra Señora de Regla Parish sa Lapu-Lapu City sa alas 6 sa buntag paguman sa send-off mass. Maong sirad-an una gikan sa alas 6:30 sa buntag hangtod na sa alas 8:30 sa buntag ang mong taytayan nga agian sa balaang bata. Giauhag sa City Traffic Management System ang mga motorista nga adto lang una moagi sa Marcelo Fernan Bridge. Sirad-an usab ang pipila ka mga dalan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga agianan padung sa simbahan. Karong tuiga adunay gipatuman nga kausaban kung diin ang imahe ni Senyor Santo Niño matug na sa Nuestra Señora de Regla Parish. Ug alas 4 sa kadlawon sa Enero 17, adunay ipahigayon nga send-off mass ug isunod ang procession padung sa Naval Forces Central kung asa manukad ang fluvial procession. Sa maong adlaw usab, sirad-an una ang pipila ka mga dalan gikan sa simbahan paingon sa Naval Forces Central. Maong giauhag sa City MS ang mga motorista sa paggamit una sa mga alternative route, ilabi na kadtong padung sa lungsod sa Cordova. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing bahin Kapitolyo mohatag og hangtod 5 milyones ka pesos nga financial assistance sa kalungsuran nga moapil sa Sinulog Grand Parade. Samtang modunar usab sila 10 milyones pesos agig-abag ngadto sa Sinulog Foundation Incorporated. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gibutyag ni Gobernador Pamela Baricuatro nga adunay financial assistance ang Kapitolyo ngadto sa mga contingents nga nagigikan sa probinsya aron mosalmot sa Sinulog Grand Parade. Sa listahan gikan sa Sinulog Foundation Incorporated, nagagikan ang maong mga contingents sa 6 ka mga component cities ug 5 ka mga municipalities sa Sugbo. Ang matag component city adunay tag 3 million pesos nga tamang gikan sa Kapitolyo, samtang 5 million pesos usab alang sa mga contingents gikan sa mga kalungsuran.
gawas kini sa 1.5 billion pesos nga subsidy nga ihatag gikan sa Cebu City Government. Kaya parang fair ang labanan, kaya mas dagan magkwarta ang component cities kaysa mga municipality. So gidako na to ang municipalities, kunya lower gamay ang mga component cities. Gikumpirma usab ni Baricuatro nga mohatag ang probinsya og dugang abag ngadto sa Sinulog Foundation Incorporated nga mokabat ngadto sa 10 million pesos. Samtang nagsabot silang Cebu City Mayor Nestor Archival og Baricuatro alang sa himong Barrio Fiesta sa Kapitolyo nga tambungan sa mga opisyal. Niyanyo si Mayor nga if we can just have a joint Barrio Fiesta here in the Capitol kay kuwang siya og space dito, so which I'm amenable and agreeable. Lapit usab sa gipangandaman sa gobernador mao ang participation sa Cebu Provincial Government alang sa Grand Parade karong Enero 18. Musayaw siya kuyog ang contingent sa Danao City Government ug subsub na ang nimong pagbansay. Sa diyang gipangutana kung unsa man ang angayang atangan, kini na lang ang nimong pagbutyag ni Baricuatro. And schedule for practice. Yeah. Pero watch out. Di ako musulti kay wa na ang kuan element of surprise. Ian Navarro, CCTN News. Samtang krimen sa Central Visayas may kunhod ngadto sa 28% sa tibuok 2025 kung itandi sa 2024. Ang PRO 7 kung Police Regional Office 7 mao'y nakatala sa labing ubos nga crime volume sa tibuok Pilipinas o gipasidunggan sa Campo Crame. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Gipasigarbo sa Police Regional Office 7 ang dako nga pagkunhod sa tanang 8 focus crimes sa tibok Central Visayas sa tibok 2025 itandi sa susamang period sa 2024. Sa datos sa kipahibaw sa PRO 7 nakatala sila og 28.18% nga pagkunhod sa krimen sa tibok Region 7. Sa 2025 din miubos kini og 942 ka mga insidente kung itandi sa 2024. Gikan sa Enero 1, 2025 ngadto na sa Disyembre 31, 2025 makita ang pag-ubos sa criminal activity sa tibok Central Visayas kini sama sa kaso sa kawat nga may nag-una nga krimen nga nahitabo diin na mikunhod kini og 420 ka mga insidente kon 32.14% gikan sa 1,307 ka kaso sa 2024. Sa kaso sa robbery nakatala ang kapulisan og 152 ka mga insidente din 41.53%, ang pagkunhod 22.08% sa physical injury kun miubos kini ngadto sa 174 ka mga insidente. Ang rape nga kaso miubos usab ngadto sa 122 ka insidente kon 23.55%. Sa kaso usab sa murder ang kapulisan nakatala o pag-ubos ngadto na sa 46 ka mga insidente o 20.63% gikan sa 223 sa 2024. Homicide nakarecord sila o 49 ka mga insidente itandi sa 41 sa 2024. Samtang sa kaso usab sa karnaping sa motor vehicle miubos kini ngadto sa 57.14% ug motorcycle karnaping ngadto na sa 31.40%. Kini sumay sa kaepektibong ilang pagtutok sa anti-karnaping operations. Gitumbok sa PRO 7 ang hinungdan sa pag-ubos sa 8 focus crimes sa tibok Region 7 sa 2025 subay sa kipatuman nga operational formula ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga mao ang intelligence-driven operations, padayon nga police visibility, interagency coordination ug ang lig-on nga pakigalayon sa komunidad. Mato ni Maranan nga sa tibok Police Regional Office tibok Pilipinas sila ang dunay labing taas nga pag-ubos sa crime volume sa 2025. Gani nakadawat sila og pasidungog sa Campo Crame kay dako sila og natampo sa 12.4% nga pag-ubos usab sa crime volume lukop nasod. Yes, the 28.70% of reduction of 8 focus crime in Central Visayas is a great contributor or contribution dun sa 12% na ibinaba nationwide. As a matter of fact, the Police Regional Office 7 was commended by no less than the Chief PNP during the visit of House Speaker D in Camp Crame, and we were cited as the region who has recorded the highest number of reduction nationwide comparing all the other regional offices and all the other regions nationwide. Tayo yung may pinaka mataas na pagbaba ng 8 focus crimes nationwide. Paniguro ni Maranan nga masustindaran nila kini sa 2026 ilabi na nga nakalatag na ang ilang mga programa ug ilang nga gipatuman nga formula aron nga magpabilin nga malinawon, hapsay ug luwas ang mga mulupyo sa Central Visayas. Ning nakaduol na ang mga kalihukan sa Fiesta Senior ug Sinulog Festival, gitingwa sa kapulisan nga ubos ang krimen nga mahitabo tungod sa kadaghan sa mga pulis ang gipakatap na sa kadalanan. Arnold Bustamante, CCTN News.
Sa atong katapusang balita, kaping 10 kilos nga shabu nga mobalor og dulan 70 milyones ka pesos ang nasakmit sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa Bohol Police Provincial Office dito sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang maong illegal nga drugas giingong gikan pa sa Muntinlupa sa Kauluhan o gibiyahe paingon sa Bohol. Si Arnold Bustamante mubalik sa report. Maabot nga to sa 69.9 million pesos nga balor sa illegal nga druga sa nasakmit sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office atol sa gilusad nga bypass operation alas 11:06 sa gabi dito sa Purok 2, Barangay Dampas, Dakbayan sa Tagbilaran. Atol sa anti-illegal drug operation na nagparusab nila ang ilang target na sila nga Felix Galiugo, 39 anyos driver, taga Purok 4, Barangay Kamnanico, Valencia, Bohol, og si Leonie Lambuson, 47 anyos, taga GK Sisyon Magdaong Drive, Poblasyon Muntinlupa, City Metro Manila. Ang mga personel sa PIU nakadawat og report nga doon inaabot nga nakang supply sa illegal nga druga sa Tagbilaran nga may hinungdan nga milusad silang intelligence monitoring sulod sa tulo ka semana o migawas ang pangalan sa mga mga suspitsado. Human makuha ang tanang impormasyon giplano dayon ang bypass operation sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarejos, hepe sa PIU uban sa PDEU sa pagpangulo ni Lieutenant Nobel Padernal. Sa pakigalayon sa Tagbilaran City Police Station ubos sa supervision ni Police Colonel Patricio Digay Jr., ang hepe sa Bohol Police Provincial Office atol sa bypass madampusod nga nadakpan ang duha og nasakmit ang dagkong puto sa gituang shabu nga motimbang sa kapin 10 kilos nga doon standard drug price nga 69,942,080 pesos. Lakip sa nasakmit ang cellphone nga gigamit sa transaksyon, bypass money, ikubag nga magisudlan sa shabu ug usa ka unit sa Isuzu MUX nga dunay plate number JAV8104. Ang duha ka suspitsado kasamtangan nga gikustodiya sa Bohol PNP samtang ang mga ebidensya gidusok kini sa PNP Forensic Unit sa Bohol. Gingong ang nagdala sa mga illegal nga drugas mao si Lambuson gikan matud pa sa Muntinlupa City o gibiyahe kini paingon sa Dakbayan sa Tagbilaran samtang si Galiugo mao'y bodigero ug mausab ang moabudapod siya nga mga customer sa tibuok probinsya sa Bohol. Arnold Bustamante, CCT News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa mga balita niya. Break sa ta, attorney. Break sa ta, partner, sa itong pagbalik atong hisgutan mga pipila ka mga updates kabahin sa Fiesta Senior 2026. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Senor! Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Kaganinang kadlawon partner, formal na gyud nga gibuksan ang mga kalihukan alang sa Fiesta Senior 2026 nga nanukad didto kaganina sad ang atong kaubanan din si CCTN News atong reporter si Gian Navarro nya karon atong pakiginabi si Sir Gian aron sad makakuha tag mga pipila ka mga impormasyon gikan sa iya. Sir Gian, good morning. Pit Senyor, Attorney John o Mamalo, Pit Senyor. daily mo menos sa 240,000 ang gibanabanang gidaghanon sa mga tao nga nanambong sa pagbukas na sa mga kalihukan sa Fiesta Senior. Pinagi sa Penitential Walk with Jesus. Kini ang nimo pagbanabana sa mga otoridad. Subay na sa pagsugod sa mga kalihukan na insakto alas 4 sa kadlawon diin, nagsugod ang prosesyon sa may Fuente Osmeña Circle og naabtan ni noon on time niabot dia sa Basilica Minore del Santo Niño compound at 5:12 in the morning. Naimong hapsay hinon sa kinatibuk-an ang dagan sa maong prosesyon o gabisan pa man sa quite good number nga mo nay na-assess sa Basilica ingon man sa kapulisan, naimong hapsay sa kinatibuk-an ang pagsalmot sa maong prosesyon. Diin naimong hapsay gumikan lang kay dunay mga kunang nay mga gipalusot pa aron makatabok sa pikasagyanan gipalusot ra sab onya nimo hinunon nga hapsay ang mga dagan bisan pa man og dunay mga nasugatan nga gamay lang nga pag-ungot pag-agi sa ruta ilabi na sa dapit sa may mga BRT bus stations. Og gisugda din noon kinidayon sa Santos nga misa sulod sa Santo Niño Pilgrim Center diin nagkanayon ang wali din nagsentro ang wali ni Father Danilo Carrido OSA kinsang Vice Rector sa Basilica nagsentro sa tema sa kasaulugan ning tuiga nga In Santo Niño We Are One. Diin kinahanglan gyud ang kahiusan sa tanan sa pag-ampo ngadto sa Ginoo pinagi sa hugot nga debosyon sa balaang Batang Hesus aron magpabilin gayud nga blessed ang tanan-tanan bisan pa man sa mga pagsulay nga giagian. Hinoon gilaw man hinoon nga magpabilin nga hapsay ang palibot sa Basilica gumikan sa gipatuman nga mga entrance and exit points sa palibot. O gani gilikayan gyud nila ang mga tao nga magdala og mga dakong backpacks aron mas paspas ang security protocols gumikan kay sa matag karon og unya gumikan kay inurasman ang mga santos nga misa until 7 PM daghan gihapon ang manambong niya nga panahon na. Attorney John Mamalo. Doon na nabatay crowd estimate sa mga nanambong kaganina? Sa ako nang gibutyaga ni Bagway lang nga Mamalo no, dili mo menos sa 240,000 ang gidaghanon sa mga nanambong. That is during the procession. Apan posible pala na nga moabot sa 300,000 kung maapilog ihap ang mga nanimba sa palibot mismo sa Basilica compound and its neighboring streets. Gumikan kay daghan mangyod ang mga nanimba atol sa una nga misa novenaryo pagkahuman na mismo sa prosesyon. Kinsa ang ni-estimate ani Gian and kaning 240,000 devotees unsa man sa imong tan-aw since dito mangyud ka majority ba ani mga hamtong considering nga balik na sab ang klase? Kana may nahimo pagbanabana sa mga sakop sa kapulisan as well as sa City Disaster Office nga mo na ingan nga gidaghanon
nga man ilahang pagabana-bana sagol-sagol man sab ang mga nanimba o mga nisalmot sa prosesyon dunay mga deboto gikan sa mga idaran, dunay mga batanon o dunay mga hamtong o matud pa sa lingway sa mga kamanghuran mga 30 ang naningkamot gyud nga mumata o sayo aron nga makasalmot sa maong prosesyon. And gilaw man usab nga gilaw man noon nga for all walks of life ang mag-abot gyud sa basilika aron nga makasalmot sa mga novena masses which is ongoing na until 7 p.m. Gian, were you able to cover this ba kining Walk with Jesus last year? Yes, naka-cover gyud ta sa miagi nga tuig and sama sa nang agi nga mga katuigan na mamaluno dagan-daghan man gihapon ang mga manimba, makita gihapon ang dagan-dagan ang mga nakasalmot sa maong prosesyon, dagan man ang dunay uban pa nagdala gyud sa ila nga tagsa-tagsa ka mga imahe na sa balaang batang Hesus aron nga at the same time nga ma-venerate usab ang ilahang nga mga dala nga imahen and makita gyud na especially during the novena masses sa Mamalu. I'm just asking because I want to see if nakabantay basad ka sa difference, no, considering the previous year gitayog taog ka ng grabe kaayo nga mga pagsuway ka sa linog ngadto sa bagyo daghang kinabuhi ang nakalas. Did you notice a difference in the number of people and kining mga devotees nga nitambong kining estimate ni Konsehal Dave Tumulak nga 240,000? Mamalu, bisan pa man, it's almost the same nga mga crowd estimate ang nakita gyud sa nang agi nga mga katuigan gani sa ato nga pagpakisayod ngadto sa mga kaparian sa Basilica Minor de Santo Niño. That was a good turnout nga bisan pa man sa nang agi nga mga panghitabo sa manalang sa kusog nga linog unya gigo pa gyud ta sa bagyo nga Tino, dan gyud nakita kaning makita gyud sa ilaha sa dagway, especially to those devotees nga padayon gyapon ang hugot nga debosyon ug makita gyud kana pinagi sa pagsalmot sa mga posisyon ug kana napamatud-an gyud kana ang kalig-on sa ilang pagtubisan pa man sa mga naitabo sa dinhi sa Sugbo sa nang agi nga mga buwan, Mamalu. Yeah, because akong gi-check no murag last year it was 160,000 devotees crowd estimate. Unya karon it's 240. So ubay-ubay, no, more people ang ni-appeal karon. Ubay-ubay gyud og nahimo nun nga hapsay sa kinatibuk-an labi na sa pagdagan na sa dagan sa maong posisyon, especially nga kadaghanan sa mga nisalmot nagagikan sa luyong nga bahin sa Karo, samtang dunay uban pa nga nag-igora gid nga nag-atang sa mga sidewalks aron lang nga pagsudong sa imahe na sa balaang batang Hesus din na panahon na. Unya, Gian, doon na ba kayo nabantayan nga mga personalities gawas ni Konsehal Dave Tumulak nga naasab didto? Na nisalmot sa mga prosesyon na mamaluno si Cebu City Mayor Nestor Archival, and sa iyahang nga pag-assess mamaluno maayo man ang hanay mo nga dagan gani nagmalipayon ni noon si Mayor Archival sa pagsubay niya sa dagan na sa maong prosesyon, and ilabi na nga it is his first time sa iyahang nga pagsalmot sa maong prosesyon isip mayor sa syudad sa Sugbo, Mamalu. Gian, kumusta sa datong security assessment? Doon na ba'y mga untoward incidents nga natala? Hapsay noon ang seguridad sa kinatibuk-an sa ato ang pagpangutana sa Cebu City Police Office. Naimo rin na nga hapsay, especially sa influx sa mga tao, labi na kato mga maglabang-labang sa pikas ga agianan. That was orderly lang gyud, onya hugot gyud ang gipatuman nga seguridad along the procession route ingon man sa palibot na mismo sa Basilica Minor del Santo Niño. Sa mga naistorya ninyo nga mga deboto, Gian, asa man sad sila gikan? Doon na ba'y mga out of town, nilabang pag mga dagat, aron lang makasalmot yan? Unsa man sa ilahang mga pag-ampo, unsa man ilahang mga pangindahay? Sagol-sagol man ang mga nanimba o mga nisalmot sa prosesyon, not only in Cebu City, apil na sa ubang mga lugar. Inoon doon na sila tagsa-tagsa ka mga pangamuyo o mga pag-ampo alang sa ilahang mga personal nga intention, whether sa pamilya man o di ba kasi ilahang trabaho,
diya na gyud gipaagi sa ilang nga pagsalmot sa sa maong religious activity ang ilang ugot kapag ampo ngadto sa Ginoo sa pamasin nga matuman ang kung unsa man ang ilang giampo. Nya, kumusta man sad ang weather kaganina Gian? Kay medyo sa mga footages nga to nakuha murag nindot man kaayo ang panahon wa man uwan na. Kaloy sa Ginoo, Attorney John, maayo ang lakat sa panahon ganiha og wala kayo yung mga pagpangdag-om nga ato ang nabantayan mao nga nahimo gyud nga nindot ang weather situation kaganiha bisan pa man sa una na nga pagbana-bana sa pag-asa nga medyo cloudy ang kahimtang sa Cebu during the procession. Nya akong last nga pangutana Sir Gian sa ako lang sad ni kay basig si Mamalo na apa moving forward unsa may mga schedule sa Fiesta Senior nga angayan sad natong mahibaw-an sa katawhan. Magpadayon ron ang ato ang mga sa kun nagikaingon no padayon ang mga inoras nga santos nga misa sa Santo Niño Pilgrim Center hantod na sa alas 7 sa gabi. Magpadayon gyud na siya unya sunod semana ang sunod nga dako nga kalihukan himuon karong January 15 ang Walk with Mary unya ini man sa Walk with Mary sa sunod Huwebes sa kadlawon sundanon kini sa Santos nga misa og diyan na i-send off ang imahen sa balaang batang Jesus og ang ang Birhen sa Guadalupe paingon na mismo sa dakbayan sa Mandawi alang na sa traslasyon. Kung itandi sa nang labayng mga katuigan, just a few hours lang, una pa ibalhin dito sa Lapu-Lapu, mag-overnight mismo ang imahe ni Senior Santo Niño on January 16. Onya pagkaugma, January 17, dadto na mismo sa dakbayan sa Lapu-Lapu dito sa simbahan sa Birhen sa Regla. Og dadon na, inig ka, Sabado na sa kadlawon, dadon na paingon na mismo sa Naval Forces Central alang sa fluvial procession. Daghang salamat Gian Navarro sa imuhang updates. At ang dugang pa nga mga updates o mga developments ingon man assessments sa nahimong penitential walk with Jesus o sa nagpaday mga kalihukan pinagi sa itong mga News and Public Affairs program sa CCTN Channel 47. Kad sa gawas gabahin alang sa Iloilo Cebu may buntag Pinoy, Gian Navarro, CCTN News. Daghang salamat Gian Navarro sa imuhang update kabahin sa gipahigayon nga Walk with Jesus mao sad ni mo mahug ni siya og formal nga Opening bukas salvo. no. Ang katong uban kanang sa kapulisan nga side but sa church side mao gyud ni siya ang makaingon ta nga murag opening Sugod salvo na gyud. gyud nga sugod na gyud to also herald the start of the kanang novena masses sa Basilica niya. Mao na every hour na misa and naanad na taan ni na every hour doon na sa ilag kalain-laing mga grupo, establishments, even schools nga mo sponsor no sa mga misa dinha sa Basilica. Okay. Nya arita sa lain atong hisgutanan kagahapon partner no ni gipagawas na sa Supreme Court ang resulta sa 2025 bar examinations. So gahapon dunay usa ka graduate gikan sa Cebu ang naapil sa top 10 gikan sa University of San Jose Recoletos nga 6th placer. Sixth placer siya si attorney. Nindot pa minan Joey Ompad. Unya matud pa dili ni kuan lang kuno personal milestone kundi kanang institutional affirmation kuno sa iyang commitment to serve the sector that shaped his identity. Iyan yung i-dedicate sa fisher folk. Kay taga kuan man ni siya attorney taga yes, taga very nice. Taga Moambok Island duol sa Santa Fe sa isla sa Bantayan, Cebu. Unya ang iyahang mga kagikan naka-impluwensya kuno sa iyahang vision o desire nga mahimong abogado. Murag naglimbahot ako ang kuan balhibo partner pag-ingon nimo nga taga-isla di ay ni siya dito sa Santa Fe and imagine partner taga-isla ka unya dayon karon abogado na ka and kining part pag ka sa top 10 sa 2025 bar examinations. What a proud moment dili lang siguro sa iya but parents sa iyang pamilya sa iyang mamagpapa mga mananagat. Sus kanindot partner. So karon ang iyang gusto he wants to give back. Gusto niya nga mahimong abogado for the fisher folk. Ingon siya, I want to work with them
to represent them and to be their voice. Kani mo yung gayon kay kagahapon nag news conference gidayon as we of course would expect no for USJR kay kanang nakasud sila sa top 10 nilang istorya, nag-live stream gid sila gahapon. Niingon siya nga kani kuno nga kausa, it's very close to my heart because this is where I came from. So si Umpad, anak ni siya og kanang mga mananagat, upat sila kabuk managsuon, ikaduha siya sa ilang pamilya, og kini mo ay butang kuno niya og sense of responsibility labi na paingon ngadto siyang mga manghod kay second child man siya. Feel kuno niya nga na siya role sa paghatag og direksyon sa iyang mga manghod ug iyang gusto nga iyang mga nakabot will be to inspire them also. Iyang giangkon nga wa siya nag-expect attorney nga malakip siya sa top performer sa bar exams. Niingon siya nga, I prayed to bring honor, but God really gave me more than what I asked for. Kunya, nagpasalamat siya. I'm sure, good attorney, no? Kaya murag, wa man ko'y nakitaan mo take ka mo ingon nga, expect na siya sabi ko ani, or wa man ko'y nailhan. Ka dito. Muna giingon nila attorney, first year sa law school, dagko kay libro, ang bira kayo, law student ko. Ika fourth year gamay na, ipanuksok na las bulsa. Kaya makuyawan na nga, makibawaan ba, no? Tinuod na siya partner. And then kini si Attorney Umpad ay siya ang class valedictorian o cum laude sa batch 2025 sa USJR School of Law. And USJR, I think sa amo sang batch partner 2 years ago sa tong sa Hernando nga bar in 2023, I think another one from USJR, a Hosenian lawyer also top the bar. I think si Paulo Batulan, Attorney Paulo Batulan, number 8 sa siya at that time. So, congratulations sa USJR pod para aning milestones. Murag nindot-nindot ang ilahang performance. Yes, oo niya. So, wa pa ni siya ni sud sa law school. Nitrabaho ni siya as a strategic finance manager. Nitrabaho siya for several years aron suportaan ng iyang kaugalingon, self-kuan ni siya. So self-supporting? Oh, to support himself financially. Sa di pa niya gigukod ang iyang damgo nga mahimo og yung abogado kay naingon man siya nga I grew up in a not so well-off family and being the son of fisherfolk gave me the determination to work hard to finish my pre-law degree and eventually enter law school. So kani imong giyon ka ganina sa USJR ni siya unya scholar sad siya sa maong tunghaan. Oo. So murag nindot jud ang iyahang murag everything went according to his plan murag na kuan gyud partner. Pag last minute gid ko ng mga lectures sa mga professor nitabang gid ko no aron mangandam unya sa diha ko nung gianunsyo ang bar results siya dito siya sa iyang balay kuyog siyang asawa nagtan-aw in town ko no sa live broadcast nga gipangulbaan unya ay wa mo koy nahinumduman attorney nga kanang confident lagi mo gyud akong gingon. No, by that time, partner, murag ang tanan nimo nga confidence, mawagtang na. Kaya di ba, mo lagi na first year, kuan pagkay ka, murag you enter as a kuan, full of hope and optimism, and then dayon, murag law school is going to take everything of that along the way. Ngay murag mahumble jud ka. Humbling experience gud ang law school nga. Dili pasabot nga ikaw you have a thriving career before you went into law school, but kung mag-law school ka, magbarog na kaatubangan sa imong professor to defend your case, to recite your case, mura jud kag makaingon ka nga, okay, dili pa jud ay ko enough. So kinahanglan pa ko magtaon, and that humbles you, and by this time nga mo take na kaugbar kana murag kuan na gyud siguro. Ka sure sa imong future. Dili na jud ka sure. Iya ko nung pinaka-challenging subjects sa attorney were commercial law and remedial law. Ano man. Okay. Well, remedial law, by the sheer fact nga taas og coverage, I think mo ay pinakataas og coverage. And then commercial, well, considering nga naa siya sa finance kuan gani naglisod gihapon siya, and maybe naa siya background aning sa accounting siguro kay naaman siya finance, and yet ni ingon gihapon siya nga naglisod, but maybe that's just him being humble sad kay ang iyahang naglisod ara naman na dool sa 90 90 or ang atong naglisod kasi naa sa 70 plus. Well, I hope no nga kani ang gipangsulti karon this will really be his kuan gihapon cause 10 years from now, 20 years from now. Kay gusto man siya nga gamito ng yang legal education to address issues that
kana kunong commonly atubangon sa mga fisher folk labi pa ng access to justice, protection of livelihood and fair representation. So sa isla very much needed mo gani diri syudad, nga syudad unsa pa ka sa isla no. So open kuno ka isya to opportunities nga maka-practice siya law ug mo alagad sa mga kabus ug motudlo sad batang iyag yung long-term goal yun kuno is to help fisher folk communities and advocate for their rights. That's really nice. Kay as a lawyer partner, nindot nga naa sa kay anchor sa imong pagkaabogado nga in law school, ikaw kuan man sa jud ka, nakaagi ka, we are often told nga lawyering is not a money or income generating activity, but it's really public service. It's really mura siya gibuhat nimo for it's impressed with public interest. So secondary na of course, hatagan man jud kag sweldo, hatagan man jud kag appearance, hatagan ka og kining unsa day ipanghatag sa imong client, but that is just secondary. Ang ato adjud ni Dennis na ko attorney nga og ni dayon pa kuno ko glog na ay mo dayon na sa magpa-enroll taron apply paron og nahimo pag kuno kong abogado attorney digil gyapon kuno mi madato kay nga naman ang akong ganahan gyud criminal law man kay maluim gyud ko anong mga daog-daogon ayon siya wa gyud ta ni kay we have a friend no katong the late attorney Noel Archibald igsuon ni Mayor Nestor amigo kay tong Dennis puro dalaget mukalit lang tog tawag sa balay mo na siya bay kanang kuaning manok diri unsa manok ato ni dakan kay manok gibayad sa akong kliyente. So nay mga inana tinuod manok, mga kalbasa, mga utanon, lagutmon. So but that's part of it. Of course, not everything about lawyering is glamorous. Especially kung mopili ka atong path nga para sa katawhan nga serbisyo jud partner. So munay kanayong kuan ya bag-orasan mi speaking of lawyering, bag-orasan mi ni-renew sa among mga lisensya partner. Sa MCLE. Nakatala na sad. Dili sa MCLE kanang sa among annual dues ba nga ikuan. Kanang 4,000? Kay bawjud ka na digay na ko gi-mention kay mahal kaayo. Murag takilid na sad. Para sa IBP. Para sa IBP. Para mao na nga in town sad maluoy sad mo namo. Ayaw lang sad in town hangyo akong pwede dili hangyoon kay nagbayad sa daana sa mga atong mga lisensya. Bitaw. Tinuod sad gibayaran sad na pero mao lagi attorney kanang ambot lang para na ako mobalik ram sad nimo unsa mobalik. Yeah, it will go back to you. So kana pro bono is the key. Pro bono is the key. Mao lagi na pero di na madaog pro bono lang sad pirmi kay mabunuan sad tayo dinigpalit na to di man madaog objection your honor ang bugas nga objection your mao gid na. But it's okay kanang sugod na ika later on dugo na ka mga kletim ikaw na yung magmasa sa uban. So kanus am jud ka pa-enroll mga kuan na nya mo paso sa ko sa usa kaya ang imo mga ka-batch na kung ano di ay na judge na. Diba? Basig di lang ako, basig akon lang anak mo fulfill anak. Kay maura na akong kuwang na lang unya. Later na lang kay murag layo naman kay tog bawi unon in town. But so far attorney, pila na ka years sa abogado gani? Mag 2 years. 2 years so na. So far, how was the journey after passing the bar? After passing the bar, naka-practice ko og nakadaog na ka. I have been into litigation. So naka-practice og ginagmay and considering sad nga naaman ko yung mga laing gipambuhat sa akong kinabuhi, like nag-teach sad ko dadagan kayo ay puteng bisiha. Nag-lecture pod niya na asad ta dire. So speakership naka-practice gyud ta partner and yes naatay mga kaso nga nakadaog naasay kaso nga gi-appeal kay wa nakadaog and that's normal partner kay of course you cannot win all cases. So kana lang a little bit of everything. Feeling attorney sa katong after taking the bar my boss is a national kuan man no and then used to be an undersecretary for a government office and then magchika man may mo na siya nga I wouldn't want to go through that experience ever again. Same. That's why first time na nimo nga buhaton, dapat you have to do it to the best of your abilities. Na kay you don't want to do the same thing all over again. Grabe jud. So you have to make it clear para sa imong kaugalingon at the start sa imong review nga
dapat kausahon ra gyud nako ni, so everything else will be according to that goal nga para dili na nako ni siya mausab, so magtarong ko every day. And then you have to set manageable and workable nga commitment sa imong pag-study, dapat kining realistic. Yeah, then you have to commit to it. Bantay ha? Inana, Mo-commit yun na. Mo-commit to ka partner. Unya, attorney, where did you take the exam? Here or in Manila? So I took the bar exam here, particularly sa USC partner. So Di mura ka ra nag-review? self-review ra gyud partner. Wow. Actually, Pablo nagpa-enroll John Garcia levels. nagpa-enroll ko partner but wa siya nagamit. Wa ko ni sud sa wa katong ka ni online nga review because Online sa di ay. online sa to siya partner, and ako kay kuan mas makakuan man jud ko partner, di ko anang daghan kay kag mga materials nga tun-anan nga katag na noon imong learning. I stuck to one set of materials and then focus lang ana kay same ra man content tanan, and then try to master it within such a short span of time. So After taking the bar, did you feel nga makapasar ka? no, dili jud ka maka-feel nga ana partner. Dili ka maka-feel, although kaning you have taken, compare man nimo ang bar exam og sa mga exam nga nigawa sa law school, kay daghan ang bakag exam, so more or less makaingon ka nga medyo naka-answer sa siguro ko ato, so makapasar siguro, maka 75 sa siguro, magsige kayo naka 75 sa siguro ko nato, but there is still that question and doubt. Hindi ka makaingon nga nakapasar ba ka uwa. Samot na jud announce sa Supreme Court at the start of the announcement of result nga okay, for this year 37% ang passing na. Feel day nimong shocks na agad ko sa 63. O niya, kanang where were you when you were waiting for the announcement? I was in the house with my wife and my sick nga child in town, nagkugos-gugos kay kining gihilantan si V ato, and Giyon sa man nimong ingon imong self nga, okay, bahala na. Duha man daw na. I hope. Agang usa is, okay, di gini para ako. the good thing partner kay gi-announce daan sa Supreme Court ang mga top performing schools. And USC at that time was one of the top 5 performing schools. I think 3rd or 4th siya with 91% nga passing percentage. So ay ko ing na ako tong naa sa 9% nga wa ka pasar. And good thing partner kay actually ma-assess sad nimo imong performance kay sa San Carlos before mo graduate, kay tagsa-tagsaon mo patawag sa dean, sultian ka niya kung ikapila ka sa batch. So kay baw na ka. Dili na lang nato isulti partner basta. So at least kabaw na daan ang school kung nabay chance ni nga mo-fail. Inana sila ka strategic. Kay para sa ila man ang i-analyze nga ang imong super ka stricto makaingon ko, but that's why makaingon sa gid ko nga nang sure balls gid kasagaran basta diha gikan. But anyway, sige, but karon it's the time for USJR to shine. Yes. Congratulations, and congratulations sa tanang mga abogado, labi na ni Attorney Briner Diaz. Congrats, Attorney Briner. Abogado na dyan. Attorney Rosalie sa Abatayo. sa Cebu Daily News. Si Attorney Lorraine. Wag mi nag-abot niya, Karma, no? Attorney Lorraine Karma. Og ni Attorney Selma Hinete, anak sa amuang barkada na si Jasmine Hinete of Sunstar before and CCLX now. Congratulations kanang sa tanang mga na abogado na. O kanang may this inspire those who failed to try again, and those who will be taking to really do your best para kamo na pod ang attorney sunod tuig, no? O nyawa na tay oras sa attorney atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang iyang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Bisan ang labing kabus nga binungat, makahimo gayud sa paghatag. Kaya doon na may daghang ibutang nga mahimo na itong ikahatag. Ang imong panahon, talento, o abilidad, o bahandi dito sa kahigala na may sakit. Mahimo nimong ihatag ang imong kaugalingon sa pagserbisyo kaniya. Sa imong gikinanglan nga sa mga anak nimo kapikas sa kinabuhi. Mahimo nimong ihatag ang imong way supod nga gugma ug pagmahal. Ang paghatag sa imong panahon sa uban aron moalagad maghatag og kahulugan sa imong kinabuhi ug katakbawan diha kanimo.
Kaya sa Lucas 6:38 na ingon, panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag mo sa kaninyo. Madawat ninyong hustong takos o pakapinan pa gayon. Ibobo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahmud. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang ato mayong buhat, ubadan gayon ug sinseridad gikan sa to kasig-kasig. Muhatag kita nga malipayon sa ingon ang imong binuhatan makapahimot sa Ginoo. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya kanato sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa ngalan sa Bangsa sa Anak sa Espiritu Santo. Salamat, Jesus, nga imo kaming gihatagan o sumbanan kung unsaon namong paghatag. Hatagi kami sa grasya na mabuhat namo dinhi aron kami makahatag sa kaymo kanimo. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong pagpahimatkon kanamo. Amen. Sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Nanay Diana Lim Chua og Tatay Dodong Lim Chua nga nanghatag kagahapon og sinina partner. So watch out lang ho. Wahi na ka. Away na di. Last week pa na. Oh. Bitaw. Always na sila very generous. Thank you also ni Archbishop Alberto Uy. Salamat sab ni Dennis Tabar sa mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Uy nga, salamat sa kaayo ni Madam V ug ni Miss Christine ug ni attorney sa kay makitog chocolate gahapon. Ay, nag-diet Abi na ko kinsa imong pangalan. Siguro ng anak Murag ng asawa. kinsa familiar. Diet naman unta mi adto, but thank you kaayo sa pasalubong Mara to ka Sir Dennis Australia. Ni ubos naman niyang sugar. Sa badi ay. Kasi pwede na nimo pakanon og chocolate. Salamat sa iyong pagpaging-uban. Ako si Maluy no Kando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all. Pit Senyor. Hello, Cebu,